ngayon at sa mga susunod pang mga araw. At ang pangatlo, gusto ng Diyos ang buhay natin na yan. Para malang siya, saan man tayo naroon. Ibig sabihin, hindi, pagka dito pinangarangalan natin siya, pag nasa itong lugar na tayo, nakakalimutan natin siya. No? At ganoon din, kung babalikan natin ang kwento tungkol sa Ezekiel chapter 37, 1-14, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Kung saan binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na tayo patay na tayo ay mga kung saan sa napunta, nagkawindang-windang. Subalit, naroon ang pagmamahal ng Panginoon sa atin na nire-revive niya ang bawat isa. Hinahayaan niyang manumbalik tayo sa Kanya. Sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng mga tao nagpapahayag muli ng mabuting salita niya sa atin. So ngayon, ngayong araw po, hihingi ko muli ang inyong atensyon ng bawat isa upang makinig, kasikapin, maintindihan po at maunawaan ang nais parating ng mensahe sa ating lahat at maging kapakinabangan po sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating buhay spiritual. May mga nakatanungan po ulit ako sa ating pagsisiyasat sa ating buhay spiritual o ibig sabihin literal, nakatanungan o yung relasyon natin sa Panginoon para po makash natin kung ano po ang nais natin ipahayag sa umaga nito. Sino po rito o narito ang may kakahiyang makaalam sa iniisip ng ibang tao? Taas po ang kamay. Wala ano? Ay, meron po. So, sana pa siguro marami yung mga, alam niyo na, yung mga tamang hinala, Ayan, marami yung alam. Kaya sino lang po, unang tanong niya, sino po sa atin ang narito ang may kakahiyang makaalam sa iniisip ng tao? Kaya po ba natin? Ano kaya iniisip nito? Hindi, wala tayong kakayahan. Pangalawang tanong, sino din naman sa atin ang narito na makapagsasabi sa atin ang iniisip ng katabi natin? Tingnan po natin ang katabi natin. Ano kaya iniisip din sa akin? Nalimihan na ako, hindi. Alam mo naisip ko? Iniisip ko na. Alam ko si Sister Che, pagkahilig sa gabi, alam ko. Paano kaya maisan si Brother Javi bukas? So, hindi natin bagit mga kapatid, yung iniisip ng mga katabi natin, even yung pinakamalapit sa buhay natin, hindi natin matalos kung ano iniisip niya, sa kalooban nito. Parang always big question mark. So, isa sa mga katanungan nais natin ang pagdilim nila dahil sa ating mensahe po natin ay tutungo dito sa mensahe ito. At ang pangatlo naman po, at sino naman sa ating narito ang makakapagpaliwanag ng pangyayari na hindi mo naman naranasan, nakita o narinig? Sino po makakapag? Sabihin, baka panghula sa hinaharap. Tayo, sa palad lang, kung nakikita daw, ikaw ay magkakaasawa na. Bungi ang nakuha. Ikaw yung magkakaasawa na matangkad, guwapo, Marilyn Richard Gomez, para si Sister Che, pero iba ang nakuha niya. Matindi pa. Yun. Sabihin, ang katotohanan ng buhay natin sa ngayon ay hindi po natin batid yung iniisip na katabi natin, hindi natin alam yung iniisip ng katabi natin, hindi natin nalalaman o ang mangyayari sa katabi natin o sa ating sarili. So, ang ating pong mensahe sa umaga nito ay mula sa aklat po ng Daniel, chapter 2, verse 1 hanggang 23. At ang titulo po nito ay pinamagatan natin na walang hangganan. Ibig sabihin, iba po yung walang hanggan at walang hangganan. So, ibig sabihin, walang hangganan, Sa English pa po yun. No boundaries. O, yun sabihin, walang boundaries. So, ang pag-ibig daw, o ang kalaman, at ang kapangyarihan ng Diyos, ay walang hangganan. So, ibig sabihin, the knowledge and the power of the Lord has no boundaries. Ibig sabihin, kung may linya tayo, kung tao,
ganyan lang ang limitations ko. That is my boundary. But the Lord, sabi sa umagang ito, the knowledge and the power of the Lord has no boundaries. Amen po ba tayo doon? Amen. So, gusto ko lang pong bigyan ng bago tayo pumunta sa chapter 2, gusto ko muna pong bigyan kayo ng preview sa chapter 1. Ito po yung tungkol kay Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So, ito po ang ating konteksto sa Daniel 2, chapter 2, verse 1 to 23. Subalit, nais ko pong daanan muna yung chapter 1 kung saan bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. Kung saan po dito po sa chapter 1, pinahintulutan po ng Panginoon na biyahagin si Haring sa Judah at sa ilang kasampapan sa templo at dinala sa lupain ng Babylonia. Inutos din ni Haring Nebukadnezar kay Aspenas, yung si Aspenas, pinakamataas na pinuno o opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelita kabilang sa angkan ng mga maharlika, kabataan o walang kapansanan, makigising, madaling turuan, may malawak ng pangunawa, dapat maglingkod sa palasyo. So sabi, and during that time, para po makuha natin yung chapter 2, pinahintulutan po ng Panginoon, nagbihagin po ang si Haring Jehoiakim at sa kami po kanilang kasangkapan dinala po sa lupay ng Babylonia. Ganun din, sinabi po ng hari na, okay, Aspenas, bilang pinakamataas opisyal ko sa palasyo, pumili ka nga ng mga Israelitang kabilang sa mga maharlika. So, ibig sabihin, take note hindi po basta siya pipili ng ordinaryong tao, Israelita, kundi very specific pa pagkakasabi, Israelitang kabilang sa angkan ng mga maharlika, kabataan at walang kapansanan, makikisig daw. So, ibig sabihin, yung opposite ng makikisig dapat hindi mga mahihina. Tapos, dapat nasa royal blood at walang kapansanan. Matatalino, hindi daw yung hindi matatalino kukunin. Madali daw turuan. At ano pang sabi, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Ganon din, bakit kailangan ito mga to? Ganon din anong purpose ni Haring Nebukadnezar. Ganon din tuturo sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Ganon din, pinag-utos po ng hari na ibigay sa kanila ang maayos na pagkain at alak. Subalit, ito po ay tinanggihan po ni Daniel. Ibig sabihin po yung mga pagkain dapat iyahain ng hari. Ayaw niya dahil gusto niya ay manatili sa kanyang pananampalataya at nananalig siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kabilang po, tatandaan po natin, kabilang sa mga napili nila ay sino po ang mga napili nila? Si Daniel, si Shadrach, si Meshach at Abednego. So, yung unang pangalan po, from Jewish name into Babylonian names. Ano po yung pangalan po ni Daniel sa Audio? Daniel Pero nung sa Babylonia na siya, binigyan siya ng pangalan? Belteshazzar. At ganun din po sino? Si Hananias na pinangalan ng Shadrach. At si Mishael po pinangalan ng Misael. At si Asanias po ay Abednego. Parang ganito, may kasama po ako sa Saudi, ang pangalan niya, Joey. Pastor, tuloy yung pangalan? Josepino. So, ibig sabihin, nagbabago pa lang pangalan. So, parang Carlito. Anong pangalan? Charlie. Wow. Eh, pag si Ate Ami nakapunta sa si Sister Ami, pag nakapunta sa Switzerland, ang pangalan nito, Amelita. Pagpunta na Switzerland, ang tawag? Amy. So, ibig sabihin, in those times, during our time, talagang kailangan kung ano yung nagbibit na pangalan diba? Parang Jericho. Sino ba si Jericho? So, dapat Eric. So, very catchy. Okay? So, gano'n. Gusto po, para po, hindi tayo na lalingin kapag tayo nagbasa, sino ba si Shadrach? Yung pala si Hananias. So, yung si Daniel pala, yung pala si Belteshazzar. So, balik po natin sa kwento, So, subalit, ipinasya po ni Daniel na hindi niya lulumisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari instead. Ano po sabi niya? Bigyan sila ng gulay at tubig at subukin sila sa loob na 10 araw. At makalipas na po sa 10 araw,
mas malusog at malalakas sila kaysa sa iba. Binigyan sila ng kaalaman ng Diyos at si Daniel po ay binigyan ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. So makikita po natin pag ang Panginoon ay nasa buhay natin, kahit saan man sila dalhin, hindi sila nagko-conform ay doon sa mga gawain kung saan sila naroon. So, ang araw po, kung bibigyan po natin ng aral yung chapter 1 na tayo mga Kristyano, saan man tayo dalhin? Dalhin man tayo sa Saudi Arabia, o sa France, o saan man sa Middle East, o sa Europe, still, yung ating pagkilala at pagiting mananampalataya na nanatili sa atin, hindi tayo pag doon nakakalimutan natin. So that is one of the learnings we can learn from the book of Daniel chapter 1. So ngayon po, sa chapter 2 naman po, ito po yung ating pag-aaralan. Kung kayo po yung may Biblia, maaari niyo po basahin, pero bibigyan po tayo ng mood lamang para po mabilisan medyo mahaba-haba. So sinasabi po rito sa chapter 2, verse 1 to 23, kung saan po si Haring Nebuchadnezzar, tatandaan po natin sa chapter 1, dito po, nanaginip po yung hari, at siya'y nababagabag. Pag sinabi pang nababagabag, nababalisa, hindi siya mapakali. So, may panaginip tayo, minsan na nanaginip, pagising natin, hindi natin alam ang ating gagawin. Ano pang gagawin ko? So, ganun din ang Haring Nebuchadnezzar yung panahon yun. Siya nababagabag at nagturos dahil sa kanyang masamang panaginip. Kaya siya ano sabi niya? Tinawag niya yung mga salamangkero. Sino pa tinawag niya? Ayun, mga astrologo, mga manggugula. Sabi, i-interpret niyo ang aking panaginip. Subalit ano po sabi ng mga henyo nito? Ay, hindi po ganun. Sabihin niyo muna sa akin kung anong panaginip niyo. At sasabihin at paliliwanag namin kung anong panaginip niyo. Ay, hindi maaari. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, hindi. Kailangan, sabihin mo muna panaginip ko at ipaliwanag niyo. So sabi ng mga salamangkero, parang hindi, walang taong makakaalam doon, mahal na hari. Kung hindi dapat paliwanag niyo muna, sabihin niyo muna kung anong panaginip niyo at kami magpapaliwanag, Ay hindi, sinasabi niyo ng oras ko, kaya dapat patayin niyo mga yan. So ibig sabihin, literally, mga kapatid, parang mahirap na Kaya nga sinabi ko kanina sa katanungan ko kanina, sino ba nakakaalam o yung salubi ng panaginip ko, pangit ng bawat katabi natin ngayon? Wala din po ba? So ibig sabihin, ibig sa panahon noon, hindi nila alam. At ngayon nga po, isang katanungan yun na dapat natin matutunan sa araw nito. So ngayon po, makikita po natin yung kapangyarihan at kaalaman ng Diyos ay walang hangganan sa kwentong ito. Sabi nga dito, ang kadakilaan ng kanyang kaalaman at kapangyarihan ay pinatotohanan ng Biblia. Minsan, palagi natin nasasabi sa ating sarili, napakabuti ng Diyos dahil batid niya ang aking puso at nilalaman ng ating isipan. Bakit? Bakit walang hanggan po ang pagmumuhan ng kaalaman ng Diyos? Tayo, dumaranas po tayo ng mga suliranin sa buhay natin, may karamdaman, pinansyal na problema. Subalit, pag tayo nananatili sa Panginoon, instantly nagkakaroon po ng solusyon. So ano po pinapakita nito? Na tayo nag-iisip pala, alam na ng Diyos ang ating kalalagayan. So ganun ang promises, isa sa mga promises na binibigay sa atin ng Diyos, na napakabuti niya sa atin. Na tayo, kung tayo patuloy na nagtitiwala, naroon ang kasiguruhan. Na tayo, kung tayo naniwala sa Kanya, ano man ang ating iniisip, ano man ang ating kalalagayan sa panahon ngayon, sigurado, mayroon tayong masabutan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Sabi nga, kung tayo pinag-Biblia, sabi nga sa Hebreo, chapter 4, verse 12 to 13, at nakakakalam ng mga iniisip at binabalak ng puso, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayagagtantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ibig sabihin, wala tayong may tatago sa Diyos. Kung tayo limited yung ating understanding, pero ang Panginoon, alam niya. Kaya kung tayo magsasabi, hindi na makita ni Lord. Kita niya ang lahat ng ginagawa. Alam ng Panginoon, hayag lahat sa Panginoon ang ating ginagawa. Ano ba ang sinasabi ng awit 139? Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat ng lihim ni Yahweh ay tiyak mong nalalaman. So, katotohanan na alam ng Diyos, alam niya lahat ng ating ginagawa. Batid niya ang lahat ng ating ginagawa. So ngayon, base po sa chapter 2,
kung babalikan po natin ang pag-aaral, narito ang ilan na maaari nating matutunan o maintindihan kung paano ba ang kapangyarihan at kaalaman ng Diyos ay walang hangganan. Sa paanong paraan niyo ito pinapakita? Paano nga ba pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng kaalaman? Una, sa pangangailangan nating mga tao. Okay? Pangalawa, pagtugon sa mga pangangailangan natin bilang mga tao. At ang pangatlo ay yung patotoo ng mga tao. So, ibig sabihin, ito po yung tatlong nakita natin sa ating mga babasahin o binasa o pag-aaralan sa umaga nito ukol sa aklat ni Daniel, Kabanata 2. So, punta po tayo doon po sa pangangailangan ng tao. Makikita po natin dito na ano nga ba? Paano nga ba nalalaman ng Panginoon o inihahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan o kaalaman sa ating pangangailangan? Sabi po sa Ezekiel chapter 37 verse 3, tinanong niya ako kung babalikan po natin yung ating napag-aralan mo ng ating linggo. Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba yung maaari pong mabuhay mga kalansay nito? Sumagot po si Ezekiel, ano po sabi niya? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakalam, Yahweh. So, ibig sabihin, tinanong ni Yahweh si Ezekiel, palagay mo ba? Ezekiel, anak ng tao, maaari pa bang mabuhay itong mga kalansay na ito? Anong sagot ni Ezekiel? Kayo po lamang ang nakakalam. Even, Prophet Ezekiel doesn't know the answer. So, it's basic. Ibig sabihin tayo mga tao, wala tayong mga kainan. Malaman kung di sino, kayo po lamang ang nakakalam. Ibig sabihin, Diyos lamang po ang nakakalam. So, sino-sino ba? Yung mga tatlong karakter na mababasa natin sa chapter 2. Una, yung hari po ng Babylonia o yung si Haring Nebuchadnezzar. Pangalawa, yung mga henyo ng Babylonia. Sino ba yung mga henyo na mababasa natin? Yun yung mga salamangkero, enkantador, mangkukulam, astrologo. So, yun po yung mga mabasa natin dito. So, pakikita natin dito yung mga pangangailangan ng mga tao ito. At yung mga pangatlo naman po ay yung henyong Hudyo. Sino ba? Sino ba yung mga henyong Hudyo na nabanggit dito? Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. So ano? Paano pinapakita? Paano pinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kaalaman sa pangangailangan ng mga tatlong yan, base sa ating babasahin ko, nabasa ko, napag-aralan. Una, sa hari ng Babylonia. Ano ba ang nangyari kay Haring Nebuchadnezzar kung babalikan natin? Basahin po natin ang verse 1. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip at bumabagabag. Ano kaya ang i-describe yung nagkaroon siya ng panaginip o nababagabag? Parang tayo pag tayo nananaginip pero hindi natin maintindihan. Ano ba yung napanaginipan ko gabi? I mean, bumabagabag. Pag sinabi bumabagabag, balisa tayo, parang natin inisip. Parang uneasy tayo. Parang ano kaya ibig sabihin ng panaginip ko? So ganun po nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Isang panaginip po, hindi siya makatulog. So ano pa po ang pinapakita rito? Sa verse 20 po, ano sabi rito? Paano daw pinapahid ng Diyos yung pangangailangan natin ng tao? Una, sa panaginip po ng hari. At ang pangalawa, ano sabi rito? Verse 20 po. Ngunit, sabi po ito ni Daniel, ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na iyong nakita habang kayo'y natutulog. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos hindi natin maintindihan, no? Even sa ating panaginip talagang dinadaan niya ang kanyang kapangyarihan. Kinakausap na tayo sa kanyang, yung kapangyarihan niya, kinakausap na tayo tulad ni Haring Nebuchadnezzar sa panaginip. So, ibig sabihin, may mga paraan ng Panginoon kung paano siya makikipag-communicate sa atin. Paano bigyan niya tayo ng babala? Una sa panaginip, kung babasahin po natin, na naginip ang hari. So, isa pa lang kaparaanan ng Diyos. Pangalawa, sa henyo ng mga Babylonia, paano niya pinakita ang kanyang kapangyarihan sa mga tao nito? Sabi ko nga kanina, ang karunungan ng tao limited, pero ang Diyos, walang hangganan po. Ibig sabihin, walang hangganan
Herodes. So ganun po ang kalaman niya. Bakit ko nasabi? Na ibig sabihin ng tao, lalo yung mga henyo ng Babylonia ay limited lang. Anong sagot nila? Mismo sa kanilang salita nagsimula. Ano sabi nila? Sumagot po ang mga astrologer. Sabi po sa verse 10, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos ninyo. Wala rin hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na makapag-utos ng ganyan sa sino mang salamangkero, mangungula, o astrologer. Katotohanan na even yung marunong talaga hindi nila kaya na ipaliwanag ang panaginip ng hari. Sa buhay natin, iba-iba po yung level ng ating karunungan. May mga kabatang mag-aaral, may mga nagkatrabaho na, career-oriented, may businessman. But sometimes, kalata natin na alam na natin lahat ang katotohanan, may mga bagay talaga tayo hindi alam. Yan po pinapakita sa atin na even na tayo may mga karera na sa buhay natin, kung tayo may mga negosyo o successful tayo sa ating mga kabuhayan, sa ating pag-aaral, merong parte ng buhay natin, o maraming parte sa buhay natin na hindi natin nalalaman. So pinapakita lang dito ang ating limitasyon bilang mga tao na hindi natin pwede para sa karunungan at kaalaman ng Panginoon. Makikita natin sa hari ng pag-isa, ay panaginip na, hindi niya mamaintindihan, hari na siya. So nagtawag pa siya ng mga henyo. Sino tinawag niya? Yung masalamangkero o astrologo o magkukulang. Ang paliwanag niya, pero sabi nila, hindi mo namin yung pagpaliwanag yan Hindi wala kong kakayanan kami bilang tao. So pinapakita ito na ang tao may limitasyon, subalit ang Diyos ay walang limitasyon. Pangalawa, Diyos lamang ang makapagpapaliwanag. Sabi nga sa verse 11, ano sabi dito? They admitted na hindi nila kaya, pero Diyos lamang ang makakagawa, makakapagpaliwanag ng panaginip ng hari. So ngayon, nakita natin ang limitasyon ng hari, limitasyon ng mga matatalino noong araw na yon. At ngayon naman po, tingnan po natin yung mga Hudyo. Sino po yung mga Hudyo na nabanggit ko kanina? Sina Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Matatagan po natin, ano po yung description nila? Matatalino, mga royal blood sila, makikisig, madaling turuan. Subalit, sa palagay natin na instantly, may papaliwanag ba ng mga tao ito ang panaginip ng isang hari? Makikita natin kung ano po ginawa nila. Sa verse 16 po, anong sabi nila? Sabi nila, kinausap po nila, kung nakiusap sila sa hari, sabi nito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap, nabigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Ibig sabihin, bigyan mo pa kami ng pagkakataon, okay? At I will tell you kung anong panaginip mo. Ipapaliwanag ko sa iyo. So, ganun ka pa man. Ano pa ang ginawa niya sa verse 18? So, tinawag niya yung tatlo. Ano sabi nila? Ano sabi niya sa tatlo? Ganun po sa kanya sinabi. Hiniling niya sama-sama silang manalangin sa Diyos at nagkalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. So, ano pong ginawa niya? Nakiusap siya sa kanyang mga kasama. Una, nakiusap siya sa hari, huwag mo muna akong patayin. Huwag muna kaming patayin. At bigyan pa ako ng pong pagkakataon at ipaliliwanag ko po ang inyong panaginip. So, anong unang ginawa niya? Yung kanyang tatlong kasamang kabataan, ikiusap niya, tayo manalangin upang malaman natin kung anong nais pa rin ng Diyos tungkol sa panaginip ng hari. At ano nga pong ginawa nila? Nakiusap sila sa Diyos. Pag sinabi ba tayo nakikiusap sa Diyos, ano po ba ang ginagawa natin? Tayo ay nananalangin. So makikita natin na kung kakayahan lamang ng tao, wala po tayong makayahan. Nariyan po yung punto na tayo nakikiusap sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan. May paliwanag po yung mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. Sa ating problema, pag ba tayo meron tayong mga problemang personal, tayo po ba tayo lumalapit? Pag sa pinansyal, tayo po ba tayo lumalapit? Bombay daw.
Hindi po. Hindi po, ano. So tayo, tinuturuan tayo na manalig tayo sa Panginoon, ano. Dahil nga sa natutunan natin, alam ng Diyos ang ating kalalagayan, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin alam ang kakayahan ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng magandang komunikasyon sa atin, hindi natin malalaman kung ano ang naibibigay ng Diyos para sa atin. So makikita po natin na pinapakita ng ating Diyos na buhay ang kanyang kapangyarihan kaalaman sa pangangailangan nating mga tao. Una, nakita po natin kailan hari ng pag-isa. Ari siya, nababagabag siya sa paligid niya. Hindi niya alam. Tumawag pa siya ng mga henyo ng Babylonia, sinusunod mga sanamangkero, mga hula, astrologo, pero wala silang nagawa. And they admitted, sabi na walang tao po makagawa niya, makapagpapaliwanag niya, mahal na hari. Tanging mga Diyos lamang po na hindi natin kasama makakapagpaliwanag niya. At ganoon din, even sino mga Hudyo na pinili upang mag-aral sa Babylonia, hindi nila kaya. Subalit, dahil alam nila nung may Diyos sila, ano pong ginawa nila? Step by step, nakiusap sila sa Diyos, inuusap yung mga kasama nila, at nanalangin sila. Makikita nyo, ang stages, kung tayo, pag may problema tayo, may mga bagay tayo hindi nalalaman, paano ba ang proseso ng buhay natin sa paglulutas ng ating mga problema? Agad-agad ba tayo nag-jump into more problematic na gagawin tayo? O gumagawa tayo ng mga hakbang na masyadong magandang ng mga problema natin? Hindi ganun. So makita po natin ang modelo ni Daniel. Una, nakikiusap, negotiations. Hari, okay, bigyan mo muna kami ng time. Then, okay, bibigyan ko kayo ng time. Kinausap niya, kanyang mga kasama, mananalangin tayo. So tayo ganun. Dapat tinuturuan tayo, manalangin tayo, manalig tayo sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa, pagtugon po sa ating mga pangangailangan. Paano naman tumutugon o pinapakita ng ating Panginoon ang kanyang karunungan, kaalaman para matugunan po ang ating mga pangangailangan? Base sa kwento po ng nakita natin, ng nabasa natin, paano po tinutugon o pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Una, ipinaalam ang sagot sa tanong ng hari. Kung makikita po natin sa verse 19, basa po tayo. Nang gabing inyon, tatanda po, nanalangin po si Daniel at kanyang mga kasama. Sabi sa verse 19, ito na katugunan ng Panginoon. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pagintayan ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya, pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. So makikita po natin, nang gabing iyon na nananalangin siya, pinakita po ng Diyos ang hiwaga po ng panaginip ng hari. So ibig sabihin, pag tayo nananalangin, tayo hindi na nananalangin, at nananampalataya, ipinaalam pala ng Diyos, binibigyan tayo ng kapahingahan. Okay, let's settle yung panaginip sa buhay ulit natin. Pag may problema tayo, hindi natin tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nananalangin. Alam lang natin sumimba, pero hindi natin kilala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo marunong makipag-usap, walang mangyayari sa buhay natin. Subalit, si Daniel at ang kanyang mga kasama, kilala niya, nanalangin sila. Kaya anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ipinalam ang sagot sa tanong ng hari. So, ipinalam, o Daniel, itong ibig sabihin ng panaginip ng hari. I will not say because mga sasusunod pa yun. But the important thing is, ganun tayo, pag tayo nananalangin, may katugunan sa Diyos. Tayo po ba, may mga panalangin po ba tayo tinugunan ng Panginoon? Amen. 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 Dapat, oo. Yung mga kabataan, talagang masigasig sila sa kanilang pag-aaral. Ganun din ang mga pamilya, ang mga mag-asawa. Pag tayo nananalangin, patuloy na nananalangin at naniniwala na ang ating pamilya mabubuo, magiging masaya. Ganun din mga sa kabataan na makakatapos ako sa aking pag-aaral. Matutupad yun. Basta maniwala lang tayo sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. At ang pangatlo po, ang pangatlo pala, anong yung tugon panalangin? Panalangin! Panalangin ng panalangin! Anong sabi dyan? Kailangan na lang si Daniel. Ano ba ang dapat natin gawin pag tayo may mga problema sa buhay? Panalangin, number 1, panalangin. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, panalangin. Ano ba ibang paraan natin para matugunan yung ating mga pangangailangan?
kailangan? Bombay na naman. Hindi. Hindi po yun. Sa Diyos lamang ang ating kasagutan, ang ating mga katanungan. Tatandaan natin, pag may karamdaman tayo, maraming patotoo. Maraming patotoo na pag may karamdaman ka, oo nga tayo yung mga doktor. Subalit, sa ating sa pananalig sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kalunasan. Okay? Mga broken families, mga misunderstanding sa pamilya, sa pag-aaral. Ano ba ang habang na ginagawa natin? Nagigibok na tayo? Hindi. Nananalangin tayo. And I'm sure, mga kapatid, dinirinig ng Panginoon ang ating mga padalangin. Ngayon po, pangatlo, kung paano ko pinapakita ng Diyos ang kanyang kaalaman, karunungan, kapangyarihan sa atin. Sa patotoo po ng tao, paano ba pinakita sa ating nabasa na ang kanyang kapangyarihan pinapakita niya sa patotoo ng tao? Kung babasahin po natin ang verse 27 to 28, kung saan po yung pagiging humble po ni Daniel. Anong sabi ni Daniel dito? Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi may papaliwanag ng sino mang matatalinong tagapayo, enkantador, salamangkero, mamumula. Ngunit, sabi niya, makikita niyo yung humbleness dito ni Daniel, ano? Hindi ko sinasabi, ako, kaya ko paliwanag to. Alam ko yan. Sa panahon yan, matalino ko, alam ko yan. Pero si Daniel, makikita po natin ito ng humbleness at makikita po natin ito yung kapakumbabaan niya na hindi sa kanyang karunungan nagmula ang pag-interpret ng kanyang panaginip ng hari. Ano sabi niya rito? Ang hiwagang gusto ka namin ng hari ay hindi may papaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, enkantador, salamangkero, o manghuhula. Ngunit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebukadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito po ang inyong nakita habang kayo natutulog. Very confident siya. Haring Nebukadnezar, walang tao kung makakapagpaliwanag na yung panaginip. Subalit, sa patotoo po ni Daniel, kilala niya ang Diyos. Subalit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at pinapakita ito. At pinapakita niya ito sa atin. So, ganun din tayo. Paano ba tayo nagtestify sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Alam ko, maraming blessings sa bawat isa. Kanina ka sa kabataan, paano, sabi, ang tanong, ito po, so sabi niya, bakit ka sumisimba tuwing linggo? Ang maganda po yung sagot ni Kuya Uno, si Kuya Uno, sabi niya, kasi sa katabi ko, para po makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? So, actually, we all have the purpose. Sabihin na, hindi po tayo nakaupo. So, ano nga ba ang ginagawa ko pag linggo? Ano ba ang purpose ko ba ito? Is ano ba, parang tradisyon lang ba? O para lang, may spend ko, oras ko sa salita. Pero yung sagot ng bata napakaganda, para po makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So tayo po matatanda, ganun din po ba? Amen. Ganun din po ba tayo? Amen. Ganun po tayo. Tanda na tayo. So, we have the purpose. Bakit tayo narito? So, ganun po na sagot. Ibig sabihin gusto natin kilalanin ng Diyos kasi nga, lagi pinapahintindi sa atin ang Biblia, andyan yan. Maraming promises ang Panginoon, pero hanggang hindi mo binabasa, hindi tayo nakikinig, hindi natin nakikilala. Di ba? Sabi ko, paano mo makikita na kaya ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka nagbabasa? May problema ako sa pananalapi ay ito, sabi ng Biblia. May problema ako sa aking kapitbahay dahil yung bangga ko sinungkit. Ito ang nasabihin ko. May problema ako. Magbasa, sige natin, kilalanin natin ang Diyos natin. Para po, katulad po ni Daniel, meron tayong patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon. Paano po pag may problema mga kakilala natin na wala pa sa Diyos? Paano natin makakakilala na ang Diyos natin sinasamba ay makapangyarihan? Wala tayong may sagot. O sister, brother, may problema ako sa inyo tumalong ka na. Ganun po ba sa Diyos natin? Hindi. Hindi po, di ba? Dahil tayo dito binabasa yung sa Diyos natin ukol sa Panginoon, magagawa ng Panginoon sa buhay natin.
So kung babalikan po natin, yun po yung patutuo ng tao. Kung sa paano parang pa po, makikita yung patutuo ng tao sa pagpupuri po ni Daniel sa verse 23. Ano sinasabi dito? Sa verse 23, sabi dito ni Daniel bilang pasasalamat niya at pagpupuri niya sa Panginoon dahil nireveal ng Panginoon kung ano po ibig sabihin ng panaginip ng hari. Sabi niya dito, pinupuri ko tayo pag pinakukuha tayong blessing sa buhay natin. Ano po ginagawa natin? Yun, papasalamat tayo sa Panginoon. Ano? Kasi yun po passion na natin yan ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, pag dinaranicip tayong blessings, kung nagagawa ng Diyos sa buhay natin, alam natin, hindi kinokomment natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi sa sariling kakayahan. O Lord, salamat po. Nakapasama sa board exam mo. Lord, salamat po. Naging successful ang aking tindahan. Lord, salamat po. May malakas akong pangangatawan. Lord, salamat po yung negosyo ko. Nariyan. Salamat, Panginoon. So, pinupuri natin ang Panginoon dahil alam natin na lahat ng bagay meron tayo ng galing kanino? Sa Panginoon. So, pinupuri po natin. Katulad po ni Daniel, nang i-reveal sa kanya ang Panginoon ang ibig sabihin ng panaginip. Anong nabi kasi? Puro pasasalamat. Pagpapakumbaba. Dahil alam niya, hindi niya sakit na kayanan. Sabi ko nga kanina, limited ang karunungan ng tao. Hindi mo alam lahat. Hindi ka sa Jollibee, hindi ka si Jollibee. Pag sinabi mo hindi ka Jollibee, pabida-bida. Hindi ka bibula. Hindi kayo tayo. Kaya bumaba tayo mga tayo. Hindi ganun ba? Pogi naman ako dyan. At hindi alam. I mean, Sorry, alam ko lang. so hindi tayo ganun. May mga bagay na lang natin, pero may mga bagay hindi natin alam. So pangatlo, paghahayag po ng hari. O tingnan nyo. So even yung pag-isa na tayo po yung hari. Anong sinabi niya sa verse 47? Sinabi niya kay Daniel, "Oy Daniel, tunay niya ang Diyos mo at ang pinakatakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya tayo pahayag mo ang hiwaga nito." Praise God, ganun pala. Ibig sabihin, patotoo mo hindi na sa sarili mo, kundi sa mga taong nakakasalamuha mo. So, ganun ba tayo? Sabi nga, maging salt and light daw tayo. May salt and light sa t-shirt nakikita natin. So, totoo ba kung na nagiging totoo tayo sa ibang tao? Sabi nga sa ating RBN, yung overflowing, ibig sabihin, hindi ka man magsalita, nakikita sa gawa mo, kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay mo. Ay, sipa nga, masakit mang isipin na maraming sisipa, nakikitaan na, hindi maganda, pero praise be to God, dahil ang Church of Christ, mababait ano? Amen. Mababait mo ba? Amen. Kung ayaw mo lumabay ka, Very confident. kung hindi niyo kumbisino na mabait kayo, sabihin, tayo po. Ngayon, nahuli kayo, Sabi ko nga, kahit saan tayo galing ng ating mga panyapak, nakikita po yung liwanag ng Diyos sa buhay natin, So, ibig sabihin, ganito rin. Ibig sabihin, yung kabutihan ng Panginoon kung paano nagmamanifest sa buhay natin, nakikita ng ibang tao at pinahayag din. Hoy, Sister Ami, napakabait mo talaga. Imaginin mo, na dati hindi ka nagpapautang sa tindahan mo. Pero nagpapautang ka na. Praise the Lord. So, yung mga bagay niyo, that's very simple. Yung kabutihan ng Diyos na pinagkakalog na sa atin, pag nag-overflow yun, sa puso natin, nakikita po ng ibang tao. So sa buhay ni Daniel, ganun din. At ang patutuwa ko ng hari, sabi ni Daniel, tunay niya na ang Diyos mo ang pinakadakila. Pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya may pahayag mo ang hiwaga nito. Sabihin, it is because of God that Daniel has the power to interpret the dreams of King Nebuchadnezzar. It is not by his own mind and knowledge, but with the Lord's wisdom and knowledge. Okay? So, sabihin, katotohanan na huwag tayong mag-iwan sa sarili natin. Mahal na ito tayo sa ating kalalagayan. But all of this is nothing without the guidance of our Lord. So, yun po. At ilang pagtatapos ko, iwanan ko po sa ating mga kapatid. Natutunan po natin na ang kapangyarihan at kalaman ng Diyos ay walang hangganan. So tatandaan po natin, wala pong limitasyon po ang Diyos, Ang ganito,
Ibig sabihin, walang hangganan. Ang sabi dito, ang kadakilaan ng kanyang kalaban at pangyarihan ay pinatotohanan ko ng Biblia. So, ibig sabihin, ang kadakilaan ng kanyang kalaban at ng pangyarihan ko ay pinatotohanan ng Biblia. So, kung hindi po tayo babasa ng Biblia, hindi po tayo maniniwala sa kanyang kadakilaan. Minsan, o palagi natin nasasabi sa ating sarili, napakabuti nga ng Diyos dahil pati niya nga ang ating kalalagayan. Yung ating inisipan ng Diyos natin, alam na ng Diyos kung ano po ang gagawin niya sa buhay natin. Sabi nga nito, alam po ng Diyos ang binabalak ng ating puso. So, kung alam ng Diyos, huwag na tayong gagawa ng hindi maganda, no? Nag-isip pa lang tayo, alam na ng Panginoon. So, learnings po natin yan. Kaya, in-encourage ko bawat isa na gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa namin. Ano? Walang nilalang ng mga pagtatago sa Diyos. So, ibig sabihin, laging tayo mga Kristyano, gawa tayo mabuti, umayon tayo sa kagustuhan ng Diyos. At ang anak daw po ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Ibig sabihin, hayag at lantad. Alam niya, kita niya, 360 degrees. Okay? Ibig sabihin, kita niya lahat. Wala po tayo itatago sa Diyos. Alam niya yan. So, yan po dapat ating malaman, alam po ng Diyos kung ano po ang ating nasa isip, ano po ang ating ginagawa. Sabi pa rin sa awit 139, ako'y iyong sinisiyasat, bating mo mga kumay. Alam ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Alam niya, may problema ka sa asawa mo. Alam niya, may problema ka sa pag-aaral mo. Alam niya, may problema ka sa pamilya mo. Alam niya, may problema ka sa kalusugan mo. Ang gusto niya lang, magkaroon tayo ng komunikasyon sa Kanya. Kausapin natin siya. Maniwala tayo sa Kanya, sa kapangyarihan niya. Sabi nga rito, kilalanin natin ang ating Diyos at manindigan tayo sa ating pananampalataya. Tulad ni Daniel, mga kapatid, bilang panghuli. Sabi ko kanina, kahit saan po tayo dalhin, alam ko, lalo mga kabataan niya, iiwan ko po ito sa mga kabataan na pagdating po ninyo, alam ko, gagraduate yung mga kabataan, mga anak natin, magiging professional student sila, mga career-oriented, mga young professionals. Magkakaroon tayo ng mga engineers, mga doktor, sa mga kabataan ito. Magkakaroon tayo ng mga dentista, magkakaroon tayo ng mga sound engineers. So, okay. Ang pag-aaral natin ng mga anak. So, saan ba kayo dalhin? Naroon ng pundasyon nyo na may Diyos tayo, na hindi tayo aayon sa gusto, sa norms ng iba. I remember when I was in Saudi Arabia, I worked in Saudi Arabia for 17 years ago. I always thought na, sabi sa akin, Howie, mag-Muslim ka lang, isang linggo ka magpapati. Hindi. So, that's very simple for me not to be a Muslim. Dahil naninindigan ako ng Kristiyano, even though I really don't get enough understanding about Christianity, pero naniniwala ako na ako Kristiyano. So, basic. Isabihin, saan mo tayo dalhin? Yung ating pagkakilala sa Panginoon, nakita sa atin. Okay? Kung tayo makikiayon sa gawa ng hindi naayon sa ating pananampalataya. So, gano'n, ibig sabihin, pinagpapala tayo, hindi lang yun. Binibigyan tayo ng karunungan. Hindi ibig sabihin, hindi rin tayo lalabas sa ibang bansa. Pag tayo kinakasagot ng nagiinuman, wala naman eh. Pwede na sasat ako ng konti. So, hindi gano'n. It does not apply only kung tayo alis ng bansa. Ibig sabihin, sa bawat norms ng ating buhay, binibigyan po tayo ng katurunan tayo mananatili sa Kanya. Ibig sabihin, huwag po tayong sumunod sa gawa na hindi maganda. Saan tayo natin? Tulad ni Daniel. Even the worst na pangyayari sa buhay niya, nanatili po siya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, purihin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo manalangin. O dakilang Diyos,